Matapos ang isang taon, binisita ko uli si Cholo sa kanilang bahay malapit sa ilog. Hello, Cholo! Kumusta? Okay lang po. Long time no see, ah. Aba. Sa muli naming pagkikita, ipinagmalaki ni Cholo sa akin ang mga pagbabago sa kanilang payak na tahanan. Ano yung pinaayos niyo dito sa bahay niyo? Yung pader po, ito po. Ah, ito, bago na to. Apo. Hollow blocks. Oo nga, no? Linis pa. Tapos ito po. Itong Yung sahig, sinemento rin. Apo. Ang gastos sa pagpapagawa ng bahay, bunga ng pagsisikap ng mag-anak. Kasama na si Cholo. Tumulong ka ba dyan sa gastos dyan? Apo, tumulong po ako. Magkano ang binakas mo? Mga 2.5 bata. Malaki rin, ha? Pero yung iba, sinong gumastos? Yung Mama natitira? Ipon ni mama mo. Okay. So marami ka pa rin natira sa ipon mo? Marami na naman po. Saan ka nag-iipon ngayon? Sa lata po. Pati ito yung bagong ano? Apo. Bago na to, ah. Iba dati yung ano, yung parang bola. Apo. Magkano laman ito ngayon? Alam mo ba? Hindi. Hindi mo binibilang? Hindi mo pa binubuksan? Ba, may laman ding ano, papel, ah. Big time to, ah. Kwento ni Cholo, hindi niya siya nagmamagnet ng barya ngayon. May bago na kasi siyang racket bilang tagahakot ng mga lamesa at upuan tuwing may event sa kanilang barangay. Kaya mo na yon? Eh, ang liit mo pa. Hindi, may kasama naman po ako eh. Tumutulong ka lang. Magkano ang sweldo mo doon? 300 po. Sa isang araw? Mahigit isang taon nang tumigil sa pag-aaral si Cholo. Pero ngayon, nalalapit na uli ang pasukan. Ang kanyang nanay, kinukumbinsi pa raw ang anak na bumalik sa paaralan. Kung kayong tatanungin, gusto mo bang mag-aral na siya? Opo. Balik siyang school? Kasi katulad po niyan, madiskarte po siya. Eh, lalo na po kung may pinag-aralan siya. Lalong aano po sa buhay yun. Nanuhan ko nga ho yan, sabi ko nga ho sa kanya, sabi mo lang sa akin, na mag-aaral ka na, hindi ako magdadalawang isip na ipa-enroll kita. Eh, naano ko lang po kasi di ko pinipilit mo ka, baka ho maaano. Mukhang ano na siya, mukha bang kumbinsido na siya? Yun nga po inaano ko po sa kanya. 50-50 pa. 50-50 pa po. Ako si Ate Mika, ha? Ako ay social worker ng CSWDO. Noong huli naman naming nakita si Bitoy, nirescue siya ng mga social workers sa Fishport dahil sa mapanganib nitong buhay sa lansangan. Tara na, sama ka na sa amin. Tara na. Samahan mo kami doon. Dito lang ako! Dinala siya sa bahay Pag-asa, kung saan pinakain, pinaliguan, at sinuri ang bata. Bawal kaya yun. Bawal yun nagtatrabaho ang bata. Kasi hindi ka pa dapat nagtatrabaho. Dapat ikaw nag-aaral ka. Pero matapos ang 3 araw, pinauwi na rin si Bitoy. Patapos kausapin at paliwanagan ng mga social worker ang kanyang nanay. Pero dati, saan kayo naman? Bitoyski, kumusta ka na? Okay lang po. Ha? Okay lang. Nalala mo pa ako? Ngayon, naninirahan muna si Bitoy sa bahay ng kanyang tiyuhin. Kapansin-pansin na mas masaya at mas mabuti na ang kalagayan ng bata.
Bakit hindi ka na umuwi sa inyo? Ayoko doon. Madilim. Madilim, no? Sa ilalim ng Opo. tulay. Baha pa. Di ba napunta ka dun sa shelter? Opo. Iyak ka raw ng iyak eh. Oo. Bakit ka naiyak? Ako, na-miss lang si Mama. Tumigil na rin daw sa pangangapa ng barya si Bitoy. Utak natin. Nadala na raw siya matapos masugatan ang kanyang paa nang minsang lumusong sa imbornal. Ako po sugat sa dugo. Nakaapa ka ng ano? Ako bote. Basag. So hindi ka na ulit sa ganun. Hindi na po. Ngayon, tumutulong na lang si Bitoy sa kanyang tiyuhin at pinsan bilang tagalinis sa construction site. Napag-isip-isip mo ba na gusto mong baguhin ang buhay mo? Opo. Kahit pa paano? Anong sabi mo sa sarili mo? Ano naisip mo? Ako hanap lang sa baho eh. Imbis na magtrabaho, ba't di ka na lang muna mag-school? Wala pa eh. Wala natulog sa akin eh. Seryoso ka ba dyan? Gusto mong pumasok? O, hindi gawa natin ng paraan. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.